So mga paps, gusto pala, ngayong araw pala, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob ng spark plug cap. Okay? Gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung nasa loob nito at yung problema kung bakit ito nasira. Itong isang to. Ngayon, ito yung replacement. Ito, mumurahin lang to. 25 pesos yata to, 30 pesos. Ang gagawin ko ngayon, i-open natin to, tapos i-open ko to, tapos ikukumpara natin kung ano yung pagkakaiba nila at titignan natin kung ano yung naging problema nitong spark plug cap ko. Simulan ko na to mga paps. So ganito mga paps, ayan, ito yung nasa loob na ng natin, spark plug cap. Tapos ito original to Tapos ito, ayan, ito, ko rin yan, papakita ko rin sa inyo yung loob. So ito mga paps, yan, na-cut ko na yung part na yan. So exposed na yung pinaka-loob ng spark plug cap. Ito yung original na NGK. Tapos ito yung peke. So ito around 600 to 700. Ito around 25 to 35 pesos. Yan, mura lang to mga paps. Ngayon bago tayo rito, bago natin isa-isahin to, tignan nyo muna to. Ito yung pinaka-basic components na nasa loob ng spark plug cap. So, ito, meron niyang ditong rubber seal, andito yung banda. Yan, dyan, yan. Tinanggal ko na. Tapos, kung makikita nyo, itong mahabang to, yun yung pinaka-thread. Ito yung, yung pinaka-cable connector. So, pag magkoconnect tayo ng cable, doon sa, galing sa ignition coil, dito natin ipapasok yan, dito sa part na to. Ito, yan. Okay? Ngayon, sa dulo ng thread, meron yung spring contact. Ito yung spring contact. Yan. Okay? Spring contact. Tapos noon, sa dulo ng spring contact, ito, yan yung ceramic resistor. Itong ceramic resistor, ang value niyan ay 5 kilo ohms. Okay? Tapos noon, dito naman sa part na to, yan, dito yung nagko-connect ng spark plug. So, dyan nakakonect yung spark plug natin. Okay, dyan. So, ganyan siya. Okay? So, terminal contact para sa spark plug. Galing ko lang. Ngayon kung makikita nyo to, mapapansin nyo na mas maganda talaga ang original kaysa sa replacement. Bakit? Tingnan nyo naman eto may kulang na part dito. So ano napansin nyo? Wala siyang ceramic resistor. Ang ceramic resistor nandito yan. Kaya nung nagtetest ako dito, ang nakukuha ko lang ay, set ko mababa lang. Mababang reading lang. Kita ko So nakikita nyo. Wala, 0 pa nga May makakakuha ko dito minsan ng 0.01, 0.02. Yan. Yan So, ang baba lang. Bababa lang nakukuha ko rito. Unlike dito, kung magbabasa tayo sa specification ng Yamaha, ng NGK, dito, dapat nakukuha natin dito 5 kilo ohms. Yan. Tignan nyo Yan. Yan. Okay? So, ito yung naging problema niyan mga paps. Kasi ito, kung mapapansin nyo to, ito kinadkad ko kanina to Yung kulay nito, silver pa. So, ibig sabihin yan, maganda pa yung contact nito pag nag-test ka. Halimbawa, nag-test ako dito, tapos papunta rito, maganda yung makukuha kong contact niyan. Maganda yung makukuha kong reading ng resistor. Kasi maganda yung contact niyan. Ngayon, tingnan nyo dito sa part na to, kung mapapansin nyo, yung kulay niya iba na. Diba, nung pinakita ko last time na may mga umido, bukod sa umido siguro, yung dumi at saka yung katagalan, yung corrosion, nagpatong-patong na. So, nag-iba na yung kulay nito. So, halo-halo na yung dumi dyan. Ang ginawa ko, kinadkad ko, tinignan ko, makakuha ko ng magandang reading. Ito yung lumabas mga paps. May nakuha ko. Tignan nyo naman nakuha ko. 9, 10. Halos, sablay na mga paps. Okay? Wala ako nakukuha dito last time, talagang ganyan. Ginawa ko, kinadkad ko yung part na may na thread para ma-expose yung yung silver na part dito para kahit paano gumanda yung contact. Pero wala pa rin talaga. Ito yung dahilan kung bakit namamatay yung yung scooter ko. Itong part na to. Hindi ko alam kung may way to para mapakintab to ng hindi binabaklas. Parang imposible. Pero pwede kayo mag-try. Pero kasi nakabaon yan. Hindi matatanggal to Mahirap tanggalin, nakabaon yan Ang gagawin na lang talaga dito, palit ng buo.
Yun nga lang, gasto 600 to 700 pesos. So, ito mga paps, gagawin ko, tatanggalin ko na to. Yan, galin natin. Yan, wala na. So, ito na siya. So, ito yung ceramic resistor. Tingnan nga natin kung anong value nito. Medyo tinotopak, pero okay pa naman yan. Pasok pa naman. So, sa ganitong senaryo, ang may problema talaga dito, ito. So, itong part na to yung may problema. Yan. So mga babs, hanggang dito lang yung video na to. Sana itong video na to nakatulong to in case na magde-decide kayo kung magpapalit kayo ng original or replacement na spark plug cap. At nakita nyo rin yung mga iba't ibang parts sa loob ng spark plug cap. So paano mga babs, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga babs, maraming salamat sa inyo. Sana natuto kayo dito.